meron tayong bisita, si Sister Olin. Pinaunlakan tayo na marinig ang kanyang testimony. And we believe it's a privilege na siya ay nakasama natin. Thank you sa Lord sa kanyang buhay. Glory to His name. So we know na madami tayong matututo ngayong araw na ito. First question, sino si Olin bago niya nakilala ang Panginoong Jesus? Ako po, since bata ako, Christian na talaga yung family ako. Pero hindi ko talaga, naaalala ko nga pag nag-church kami, nakakatulog ako sa teaching. Hanggang sa nag-enter ako ng teenager, humiwalay ako, hindi na ako nag-church. Okay. So, nag-aaway kami ng mama ko. Hindi talaga ako sumusunod. Sarili akong diskarte sa buhay. Okay. So, kung masasabi po na kabanal-banal yung pamumuhay ko. Kasi, that time, nandun ako talaga sa world. Hindi naman po ako sa nagiinom, pero alam ko na mali yung mga ginagawa ko. Yun po talaga ako before. Dati naalala ko pa, naglayas pa ako. Tapos, trinay ko pa na magpakamatay. Kasi nga dahil ayoko yung pagtatama ng parents ko. Hindi ko talaga gusto. So, para sa akin, yung pagtatama nila sa akin, hindi siya naaayon sa aking prinsipyo sa buhay. Ganun po, si Olin before. Okay. Now, what is the turning point of your life? Ang naging turning point ko is napunta ko dito ng Dubai. Praise God. Nung nagpunta ka nandito ng Dubai, tinanggal ng parents ko, especially ng tatay ko, ang lahat ng support. Financially. Okay. So, sa Pilipinas kasi, we are in our own comfort, no? So, my family provided for my shelter, my food, kahit na ayaw mong kumain, andyan yung pagkain. But when I started here in Dubai, my father told me, "Nak, susuportahan kita." But then, tinanggal niya talaga lahat. As in, ni isang kusing, wala siyang binigay. Okay. So, that time, I hit my rock bottom. Okay. Kasi, magbabayad ka ng renta, kakain ka, maghahanap ka ng work, and you have limited time dun sa visa na meron ka. And that time, patong-patong na siya to the point na wala na kumakain. Okay. So, pinaranas talaga ng Lord yung kabababaan na pwede kong maranasan. So, minsan gabi, umiiyak na lang ako. Kasi nagsabi ako sa tatay ko, hindi ko, "Papa, I need help." Tapos ang sagot niya sa akin, "Diskartehan mo buhay." Tapos, inasabi niya sa akin, so paano mo didiskartehan ang buhay ko? Any pagkain ko, naranasan ko. So that time, niyakag ako ng isa kong kaibigan. Siya yung nagpakilala sa akin ng JA1. Sabi niya sa akin, "Tara, sama ka sa akin si JA1." Sabi ko, "Sige." That time, nag-start ang Lord sa akin sa pagkain. Actually, umaattend po ako ng mga gathering dati para lang makakain. Doon ko talaga nakilala ang Lord to be the best provider there is. Amen. Then, pamula nung nag-start ako na, alam mo yun, unti-unti ka na chine-change ng Lord. Hindi ko in-expect na, may talent pala ako sa pagkanta, na may puso pala ako na mag-serve sa Lord. Doon talaga po, yung pinaka-turning point ng buhay. Balik ako sa question. Si Papa mo ay nasa ibang bansa din? That time, yes, nasa Qatar po. Nasa Qatar. So, kayong family kasama ang nanay mo at mga kapatid mo ay nasa Pilipinas lang? Yes. Ano yung mindset mo sa OFW before? Wala. Tumatanggap lang talaga naman. Kahit minsan nga dati na natatandaan ko parang kinakausap kami na tatay ko. Baliwala lang sa akin na parang, "Oy, ang papa mo, kausap ko." "O sige pa, sige ma, hi papa," ganun lang. Parang hindi ako nagpapasalamat. Parang I took for granted yung mga bagay na dapat pala pinagpapasalamat sa father ko. So, dinala ka ng Lord sa Dubai para ipakita niya sa'yo at turuan ka how ang tamang pamumuhay na dapat ay ginagawa na. Yes po. Doon ko talaga nakita ang kahalagahan ng pera. Kasi dati talaga parang mapahinging pera, mamapahinging ganito. Papa, gusto ko ng bagong phone. Parang kasi lahat pinoprovide nila eh. Pero nung nandito na talaga ako sa Dubai, tinanggal talaga. As in, walang kahit na anong support system. So parang, ko nakita, parang ako nangangapa sa dilim na, wala talaga ako. Hindi ko ma-imagine kasi
kaming mga lalaki baka somehow kakayanan namin. Pero babae kay, Opo, parang ang hirap. umiiyak talaga po ako. Natandaan ko, umiiyak ako sa balcony. Tapos sinasabi ko, hindi naman to yung buhay na hinangad ko. No. Tapos mag-a-apply kang init. Opo, that time, dumating ako June. Mm. Tanda ako magra-Ramadan July. So, naghahanap ako ng work. Then, my father told me na baka naman may mas maganda pa opportunity kaysa dyan. So, naubos yung oras ko sa paghahanap. Natatandaan ko, humingi ulit ako ng tulong sa parents ko. Sabi ko, Mama, patapos na yung visa ko. And kailangan ko maghanap ng work. Kailangan ko mag-extend. So that time, ang extension was 1,000 dirham. Pinadalahan ako 800. Sabi ko, saan ako kukuha ng 200? Sabi ko, wala na nga akong pagkain. Mag-i-extend pa ako. 200 pa yung kailangan kong ibubulok. Ang hirap, no? Opo, so Alam mo yung hirap. ang lugar kasi kung nasaan tayo, hindi katulad sa Pilipinas na anytime pwede kang makalam sa mga kamag-anak. True. Ate, pairam naman na ito, pahingi ng bigas. Dapat sa lang papalitan ko. Dito kasi napaka layo ng agwat. At kapag wala kang backup na iiyak ka na lang talaga. True po. Talaga dati, umiiyak, alam mo po yung may mga services. Umiiyak na lang ako na, Lord, hindi ko na talaga alam kung saan ako. Tapos that time, iniutang pa ng mother ko yung pagpunta ko dito. So, meron pa akong loan sa Pilipinas. Aside from mga loans ko dito that time. So, I started as hindi zero eh. I started in negative. Talaga po. Talagang matindi ang pinagdaanan ni Sister Olin. Yes po. Ano naman ang iyong life verse? Psalm 16 verse 2. For I says to the Lord, Lord, without you, I am nothing. Kasi lahat ng meron akong kailangan po, hindi ko pwedeng sabihin na galing sa akin eh. Tama naman. Talagang nakita ko na God provided everything from my rockest bottom kung nasaan na po ako. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na dahil sa kakayanan ko, hindi eh. Lahat by His glory alone. By His blessings, kung gaano siya ka-gracious na Lord. Doon ko talaga. And I found Him not as my Lord, but rather as my Father. Praise God. Above my Father in earth, He is my Father, really, Pastor. Praise God. Ano yung lesson na natutunan mo sa iyong pinagdaanan sa buhay? Nung pumunta ka. Specifically, yung dinala ka ng Lord sa Dubai. Ano yung mga lesson na natutunan mo that you can share and magbibigay ng encouragement sa mga manunood ng video na ito? Ang Lord will test you. He will really test you through your faith. Kahit na gaano ang iba to sa'yo na test of faith, like Job, at the end of the day, He will be your God. Amen. You will be like going on a circle. At the end of the day, babalik ka sa Lord. Kahit lumayo ka, Praise God. hahatakin ka yung pabalik sa Kanya eh. Hindi mo siya pwedeng sabihin na makakawala ka sa Kanya. Kung ikaw ay tinawag, ikaw talaga tinawag niya. Amen. Yun po yung masasabi ko. And I really do encourage people na to dwell in His words. Amen. Really. Kasi, sabi nga, pwede magkamali ang tao, pero never in His words. Amen. Yun po. Praise God. Napakaganda, no? Ito ay pangalawang episode pa lang but we learn so much sa buhay ng ating mga kapatid. Yes. And naalala ko yung story ng prodigal son na siya ay umalis sa presensya ng kanyang ama. Hinayaan siya na matuto. Then that time na-realize niya na kailangan niyang bumalik. And anong pinakamaganda doon? Kahit anong nagawa niya na kalukuhan sa buhay, winaldas niya lahat. Talagang siya na yung pinaka-worst na anak. Nung siya ay bumalik, inintay siya ng kanyang ama at nakadipa. Iniintay siya at buong pagmamahal na siya iniyakap. Ganon katindi, ganon din ang ating Ama sa langit. Na kahit ano pa man ang ating pinagdaanan, ano pa man ang kasalanan na ating nagawa, the moment na na-realize mo at ikaw ay bumalik sa Panginoon, iniintay ka niya. So, ito ay naka-encourage sa'yo. At sa tingin mo na tinatawag ka ng Lord,
bumalik sa kanyang presensya, you can go back. Dahil hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon. Mahal na mahal na mahal. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. And see you sa next episode. Thank you, Sister Ole. Thank you po, Pastor. Bye! Flesh and put life in my bones. And all I can say is